Kasi ngayon, balik eskuwela yung mga nasa kinder, elementary, and high school, balik eskuwela na ngayon. So, siyempre marami yung mga gugulin, gagastusin sa tuition, sa kung ano pang mga bagay na kailangan. Dito, Prof or Sir Iboy, sa inyo pong, analysis, sa inyo pong observation, or sa inyo pong data diyan, sa inyo po, magkano po kaya, sir, yung halimbawa estimated na gastos ng isang pamilya ngayong balik eskuwela para sa elementary, isang high school student, or more than that, mas mataas ba sir, compare last year, Sir Iboy? Opo, sir, napakagandang katanungan po. Actually po, yung magiging gastos po ng isang sambahayan or ng isang pamilya po with regards to education sa elementary or sa high school po ngayong pasukan, magdedepende po ito sa many factors po. Una po, kung isa lang ba or dalawa or tatlo po yung anak niya. Siyempre kapag marami po yung anak na nagkaklase, mas marami din po yung gastos. Ikalawa po, kung saan po ba naka-enroll. Kasi kung sa public po, relatively mas mababa po yung gasto as compared po to private na mas mahal. Tapos depende din po ito sa proximity po. Kasi may mga pamilya na malapit lang sa school, mas kaunti po yung bayad or gastos. Pero yung mga malalayo po sa school, mas mataas din po yung gastos daily kasi kailangan po ng allowance for transportation, for food, and other necessities po or supplies. With regards po sa gasto ngayong taon na 2026 as compared po to 2025 and previous years, mas mataas po sir yung magiging gastos ngayon. Given nga po na nagkakaroon po tayo ng pag-decline sa tinatawag po nating purchasing power of peso. At the same time po, tumataas din po yung ating inflation. So mas mataas po yung ating inflation or yung presyo din po sa ngayon kumpara po nung nakarang taon. And alam naman po natin, recently lang, noong nakarang quarter, may oil crisis po tayo na nag-cause po ng cost push inflation sa other necessities or sa other supplies po. Kasali na po dun yung school supplies. So mas mahal po talaga ngayon sir yung mga gastusin po or cost. Opo, iyon. Pero dito, ito sir, maalaman lang namin aling school expense yung pinakamatindi yung pagtaas ngayon? Sir, ito po ba yung halimbawa tuition, uniform, supplies, baon, transportation? Alin po kaya dito sir? And bakit dun posible ba sir na dun magkaroon ng inflation, Sir Iboy? Magandang katanungan po. So ngayon po sir, yung mga pagtaas sa price, makikita po natin yan sir, unang-una po sa transportation. Kasi po yung transportation po, dahil nga po sa oil crisis, dahil din po sa increase sa mga gasolina at fuel, nag-increase po talaga yung transportation natin. Ikalawa po, yung food din po. Isa po sa primary driver po ng price pressure po natin yung food. So kung let's say ang binabaon po ng mga bata or mga estudyante po natin binibili lagi o kaya mga processed foods po, kasali na din po yung rice. Mas mataas po talaga yung presyo ng mga ito sa ngayon po. With regards po to school supplies, yung price po ng school supplies, tumaas din po siya relatively compared po sa nakaraang taon. Pero hindi po ito masyadong mataas. Pero gayon pa man po, may tinatawag po tayong balik eskwela inflation or kumbaga tumataas po yung presyo ng mga school supplies po natin kapag papalapit yung pasukan o kaya 2 weeks po after the pasukan. Ito po ay normal kasi nga po tumataas po ang demand sa mga produkto or quantity demanded po sa products. Kapag marami po talagang mamimili or mga buyers, nagtataas po ng presyo ang ating mga sellers. Unang-una to allocate the supplies properly. At ikalawa po, yung ating mga seller or mga nagtitinda, profit maximizers po sila. Kaya gusto din po nilang mag-earn ng mas marami. Kaya usually po, tinataasan po talaga yung presyo ng mga commodities po natin kapag pasukan. Pero 1 month po after the eskwela, babalik po ulit sa normal yung presyo ng mga notebook, mga papel, or presyo po ng mga ballpen. Kasi nga po, kakaunti na po yung demand or normal na po yung demand sa ganitong commodity. Yun po sir.
Normal Opo, very trend well po said, siya. Sir Opo. Iboy. Pero dito, sir, sa Bicol region tayo or dito sa Kamsur, halimbawa, sa mga minimum wage earner natin, Sir Iboy, dito sa Bicol, ilang araw kaya or kinsenas ng sahod yung kailangan po para lang sa enrollment ng kanilang mga anak? Sa basic supplies, kung meron silang mga anak, Sir Iboy. Opo, sir. Napakagandang katanungan po. Kapag balik eskwela po kasi or kapag may pasok na, nag-earn po yung ating mga seller, nag-earn po yung ating mga businesses or mga negosyo na nagtitinda po ng mga school supplies. Pero on the other side po, yung mga buyer, yung consumer po or customer, tulad po natin, yung household, tayo din po ang nagsasuffer sa price increase. Medyo negatibo po ito sa part natin. At mas lalo na po sa tinatawag nating mga minimum wage earners. Yung minimum wage earners po kasi natin, kahit nag-earn po sila ng let's say nasa 400 plus, hindi pa po yun yung real wage na tinatawag. Nominal pa lamang po yun. So mas mababa pa po doon yung talagang take home or net. And maliban po doon, marami din pong household na nag-earn pa po ng income na mas mababa pa sa minimum wage. So bale, yun po yung nakakalungkot. Kasi sa Bicol po, napakaraming households po yung nag-earn ng income ng minimum wage at nag-earn po na mas mababa sa minimum wage. So kung gayon po sir, kapag nangangailangan po sila ng pera or budget para sa school supplies po or para sa enrollment ng kanilang mga anak, nakakalungkot pong isipin. Kung isa lamang po yung anak, siguro magte-take po ito ng 5 days na work bago po makabili ng mga school supplies. Kasi nga po, hindi lang naman school supplies yung dapat bilhin ng isang pamilya. Sali pa po din yung basic commodities or basic needs. Tapos kapag mas marami po yung anak, syempre po mas marami po yung budget na dapat ilaan. Siguro mga 1 week to 2 weeks pong trabaho para lamang po mabili yung ganung mga supplies. Pero ang kabutihan naman po nito kapag yung kanilang mga anak nagsikap po sa pag-aaral, naging successful, mababawi naman po ito. Pero in the future pa po, medyo matagal pa po talagang usapan. Yun po. Opo, okay po. Ito Sir Iboy, mga ilang katanungan na lang. May back to school inflation ba talaga? Yan yung sinasabi. May back to school inflation po ba talaga o normal lang na price adjustment tuwing June? Anong item sir yung pwedeng i-delay na bilhin if ever? Magandang katanungan po. Sa economics po, hindi po talaga namin recognize yung concept po ng back to school inflation. Kasi by definition po ng inflation, hindi po talaga siya matatawag na inflation. Kasi yung presyo po ng mga school supplies na nag-i-increase po sa ngayon ay normal. Law of supply and demand pa po ito. And babalik lang po ito sa normal after 2 weeks or after 3 weeks po. So hindi po talaga siya inflation. Kasi yung inflation po, ito po yung antas ng pag-increase ng presyo or general price po throughout the time, which is hindi naman po papasok doon yung mga school supplies po natin. Yun po sir. And another thing po, pagdating po sa school supplies po natin, pwede naman po tayong mag-delay ng mga school supplies na hindi naman po kinakailangan pa sa mga unang araw o unang linggo ng pasukan. So pwede po natin i-delay yung let's say color or yung crayon po. Hindi pa naman po mag-art sa first day. O kaya po yung mga pentel pen, mga masking tape, mga ganun po sir. Pero yung mga kailangan po talagang bilhin, gaya po ng notebook, papel, ballpen or lapis, bag, kailangan po talaga siya sa unang araw. So yun po. Opo, yun. Eto sir, dahil yun, wala na tayong oras sir. Dahil ngayon ay pasukan or first day of school, balik eskwela, para sa mga magulang Sir Iboy na kapos, ano yung maibibigay natin sir na tips para makasurvive sa balik eskwela season nang hindi nangungutang? And effective ba sir yung ukay-ukay sa uniform kung group buying ng supplies o school supplies reuse para bawas gastos? Sir Iboy? Napakagandang katanungan po sir. Sa mga magulang po na kailangan po mag-enroll ng kanilang mga estudyante or mga anak, kailangan po talaga ng diskarte po sa ganitong panahon na kung saan po mataas po yung mga presyo ng bilihin. Wala naman pong problema kung gumamit po tayo ng mga school supplies na
parang second hand or nagamit na po, basta pwede pa namang gamitin, o kaya po mga bultuhan po na mga damit or uniform po, or pwede din po tayong bumili ng tela tapos itatahi para mas makatipid po. O kaya pagdating po sa baon, pwede din naman pong magtipid. Kasi itong pagtitipid po or pagdidiskarte natin sa ngayon, magbubunga din po ito in the future ng mas maayos po na outcome. Kasi po kapag yung mga anak po natin or mga estudyante nagsikap po, nagsipag sa pag-aaral at nakapagtapos, nakakuha po ng magandang trabaho o di kaya nakapag-put up ng negosyo o kaya po pinalad, nag-unlad po in the future. So parang sulit po and worth it po yung lahat ng sakripisyo sa ngayon po. So yun po, sir.